Bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagpapenitensya tuwing Semana Santa. Pero muling babala ng Department of Health, posibleng malagay sa alanganin ang kalusugan ng isang deboto sa ganitong uri ng pamamanata. Saksi si Marisol Abduraman. Hindi na bagong penitensya ng ilang deboto tuwing Semana Santa. Sa Kutod, Pampanga at ibang lugar, dinaragsa ang ganitong pagpapapako sa krus. Karaniwang ding nasasaksihan ang ganitong paghahampas ng bulyos o kawayang may tali sa likuran. Pero ngayon pa lang, may babala ng Department of Health sa mga magpepenitensya. Kung bigla raw kayong mahilo at manghina at biglang tumigil ang inyong pagpapawis, maigi raw na tumigil na sa penitensya at pumunta sa ospital. Posible raw kasing mauwi ito sa heat stroke o sobrang pagtaas ng temperatura at pagkaubos ng tubig sa katawan, lalo pa tag-init na. Ang mga sugat naman, huwag daw ipagwalang bahala dahil baka mauwi sa impeksyon. Yung tetano kasi nasa lupa po yung bakteryang yon. So talagang pag marumi po yung pagkakagawa at maaari kayong ma-infect po, pwede kayong matetano. Si Marvin, 15 taon nang nagpipenitensya, pero noong isang taon daw kasi, muntika na raw himatayin. Matapos ang mahigit 4 na oras sa paglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Gayunman, itutuloy pa rin daw niya ngayong taon ang panata. Bago kayo sumalang sa ganyan, hindi mo pwede magpuyat ng mga kailangan magpuyat o kung ano man ang dapat magawin, uminom na ano, hindi dapat kasi pagdating kasi ng oras ng penitensya mo, ikaw mismo ang katawan mo, babagsak ka kung hindi mo kakayanin ng panata mo na kahit may sakit ka. Sa mga tulad ni Marvin na ayaw papigil, payo ng DOH, magpatingin at magpakonsulta sa doktor o sa mga rural health unit bago at matapos ang penitensya. Para iwas heat stroke, magbaong daw ng tubig. At para iwas tetano, magpabakuna na ng anti-tetano ilang linggo bago ang Semana Santa at agad gamutin ang sugat pagkatapos ng penitensya. Pa-check nyo po blood pressure nyo, tatanungin po kayo ng mga doktor ng kondisyon nyo na maaaring makaapekto po sa inyong pagpipinitensya. Wala naman daw masama sa paniniwala at pagtupad sa panata. Ang mahalaga raw ayon sa DOH ay isalang-alang ang kalusugan at kaligtasan. Maging ang simbahang Katoliko, nagpaalalang hindi na kailangan ang penitensya para mapatawad ang kasalanan. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sari-sari namang bagong high-tech gadgets ang nagsusulputan sa taong ito tulad ng super nipis na laptop at TV na may internet. Pero paalala ng mga eksperto, huwag masilaw sa uso kundi maging praktikal sa pagbili ng mga gadget. Saksi si Nelson Canlas. Wala raw halos nakatapat na tablet ang iPad noong nakaraang taon, kaya naman ganun na lang ang pagmamalaki ng Apple nang mamayagpag pa rin ang ikalawang bersyon ng iPad. Pero tila nakahabol na pagdating sa features ang iba pang tech companies ngayong 2011 na may mga tablet computers na ring sing high-tech ng iPad. Bukod sa camera sa likod, meron na ring camera sa harap ang maraming tablets para magamit sa Skype at iba pang mga video conferencing programs. Pati display, mas pino raw at mas malinaw. At mas mabilis na rin dahil sa pinakabagong operating system tulad ng latest mula sa Google Android. What's good about this product is that very light. So around 765 grams. So less than 1 kilo. And it has a Honeycomb OS, latest generation of Android OS. Okay, Android made from Google. Maging ang nakakabilib na nipis ng MacBook Air ng Apple, nalagpasan na ng ngayon pinakamanipis na laptop sa mundo. Nagawa naman ng Samsung. 16mm daw ang kapal nito, pero matibay daw dahil gawa sa duralumin, ang material na ginagamit para gumawa ng mga aircraft. Ang halaga, 70,000 pesos. Pero kung latest din lang, magugulat kayo sa bagong form factor ng Acer Iconia laptop na walang keyboard. May mga kumpanya naman na gumawa ng mga kakaibang laptops tulad ng ganito na kung titignan nyo ordinaryong laptop pero dalawang LED screen siya at yung lower panel ay nagiging virtual keyboard. Move over naman ang mga HD TV dahil heto na ang mga mas fully loaded na Smart TV. Bukod sa pwedeng panooran ng 2D at 3D movies, pwede na rin itong gamiting gaming console o kaya'y pag-surf sa internet o makipag-chat sa mga social networking sites. At ang remote control, Android cellphone. Ang presyo tumataginting na 300,000 pesos. Talaga namang mabigat sa bulsa.
Kaya payo ng mga gadget expert, huwag daw masilaw lang sa ganda o sumunod lang sa uso. Alamin muna daw kung talagang kailangan nyo ang mga ito nang masulit ang pera nyo. Nelson Canlas ang inyong saksi. Saksiyan sa aming pagbabalik. Ka-cowboy at cowgirl sa Masbate, todo hataw sa Summer Rodeo Festival sa Masbate. GMA Network, muling umani ng parangal sa 2011 New York Festivals. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sama-sama natin pag-saksi.